Araw ng Pasasalamat sa Pilipinas. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, isang natatanging pagdiriwang ng simbahan at ng ating bansang Pilipinas, na kinikinalang Pueblo Amante de Maria, ang bayang nagmamahal kay Maria. Sa araw na ito, ipinapahayag natin ang ating malalim na pasasalamat sa kanyang mahalagang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Si Maria ang tinuturing na bago o ikalawang Eva, sapagkat kung paanong sa pagsuway ni Eva ay pumasok ang kasalanan sa mundo, sa masunurin at mapagkumbabang fiat naman ni Maria ay nabuksan ang pintuan ng pagliligtas sa pamamagitan ng pagsilang ng anak ng Diyos. Sa pamamagitan niya, ang kadiliman ay napalitan ng liwanag at ang sumpa ng kasalanan ay tinalo ng biyayang nagmumula kay Kristo. Sa pagdiriwang na ito, hindi lamang natin ginugunita ang kanyang kalinis-linisang paglilihi, kundi pinupuri rin natin ang Diyos sa kanyang dakilang plano ng pag-ibig para sa atin. Sa pagninilay sa kanyang kabanalan at pagsunod, ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa pakikipagtagpo sa Diyos sa panalangin, upang matularan din natin si Maria sa kanyang kadalisayan, kababaang loob at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo. Mga kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Sa umagang ito, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon para ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng Immaculada Conception. Sa liham encyclical na Ineffabilis Deus ni Papa Pio siyam ipinahayag ang dogma ng Immaculada Conception na nagsasaad na si Maria ay ipinaglihi ng walang bahid ng orihinal na kasalanan. Nangahulugan ito na mula pa sa unang sandali ng kanyang pag-iral sa sinapupunan ni Santa Ana na kanyang ina, siya iningatan na ng Diyos upang manatiling ganap na dalisay at karapat-dapat na maging ina ng tagapagligtas. Sa liham apostoliko naman na Impositi Nobis ni Papa Pio ika-12, itinanghal ang mahal na Berheng Maria sa titulong Immaculada Conception bilang pangunahing patrona ng ating bansa. Kaya't kasabay ng pagdiriwang na ito, ginugunita rin natin ang araw ng pasasalamat sa Pilipinas bilang pagkilala sa kabutihan ng Diyos at patuloy na pagkalinga ng mahal na ina sa ating bayan. Kaya naman mga kapatid, sa pagdiriwang nating ito, ipanalangin natin ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, ang ating pamayanan at ang buong bansang Pilipinas upang matularan natin ang kababaang loob, pagtitiwala at ganap na pagsunod sa Diyos na ipinamalas ni Maria, ang ating mahal na ina at patrona. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mapagkakamali at pagkakasala. Pagsisihan natin ang mga ito at humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo,
ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na berheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak bilang tugon sa kaniyang pagdalangin. Loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Nang pinakinggan ng babae ang panunukso ng ahas na sumasagisag sa kasalanan, ang kanyang lipi ay napabukod at lumayo sa kalinga ng Diyos. Subalit hindi itinakwil ng Diyos ang sangkatauhan. Isang bagong Eva ang magsisilang ng sanggol na susupil sa kasamaan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa buo ni alay, pagkat ang ginawa niya'y kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na din ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Sa Diyos nagawang tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan na malas, magkaingay na may galak ang lahat sa daigdig, ang buon ay buong galak na purihin sa Umawit kayo, umawit kayo sa Diyos na dakila. Umawit kayo sa Diyos na ang gawain Ipinahayag ni San Pablo kung paano hinirang ng Diyos ang kanyang mga lingkod bago pa magsimula ang kasaysayan ng mundo. Ito ay isang paalala kung paano inihanda ng Diyos si Maria bilang ina ng tagapagligtas. Ang salita ng Diyos mula sa mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo.
sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang iyong ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari
ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Matupad mangyayari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Viva Berhen Maria! Palakpakan natin ang ating mahal na ina. Nagising kayo, patulog-tulog kasi kayo. Piyesta pa naman ngayon. Piyesta ng ating minamahal na ina, ang Berhen Maria, at piyesta ng buong bansang Pilipinas. Kung ang Amerika ay mayroong Thanksgiving Day, ngayong araw ay Thanksgiving Day ng bansang Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion, ang patron ng buong bansang Pilipinas. Mga minamahal na kapatid, tayo ay natitipon upang ipagdiwang ang isang mahalagang kapistahan ng ating simbahan, ang kapistahan ng Immaculada Concepcion ng mahal na Berheng Maria. Ang paglilihi sa Kanya na walang bahid dungis ng kasalanan. Sa araw na ito, ating ginugunita ang espesyal na biyaya na ipinagkaloob sa ating Inang Maria. Ang pagiging malinis at walang kasalanan mula sa kanyang pagkapanganak. Very special talaga si Mama Mary sa ating Diyos. Sa gitna ng kasimplihan at pangkaraniwang buhay, siya ay pinili ng Diyos na magiging ina ng ating tagapagligtas. Dito makita natin na talagang mahal ng Diyos ang mahal na Berhen. Talagang makita natin kung gaano kalapit ang mahal na Berhen sa Diyos. Espesyal siya para sa Diyos. Kaya karapat-dapat lamang na palagi tayong lumalapit sa Kanya at hingiin na sana sabihin niya sa Diyos, ibulong niya sa Diyos ang ating makahilingan at mga panalangin. At dahil hindi niya pinaghindian ang Diyos sa Kanyang plano, siyempre ang Diyos ay marunong magtanaw ng Kanyang utang na loob kay Maria. At sigurado din na si Maria ay hindi niya kayang paghindian. Amen? Mga minamahal na kapatid, sa ating mga pagbasa, makikita natin ang mga magagandang tema. Tema ng pag-asa, kalinisan, at pananampalataya. Mula sa aklat ng Henesis na ating narinig sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ng pagkahulog ng tao sa pamagitan ng ating mga unang magulang at ang pangako ng Diyos na magpadala ng isang tagapagligtas. Sa kabila ng pagkakasala ni Adan at Eva, parang awit, no? Parang sayaw, Eva at Adan. Pero mas higit pa sa sayaw, yung narinig nating kwento sa unang pagbasa.
Narinig natin na sila din ay pinili ng Diyos. Mahal din sila ng Diyos. Binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng kanyang sangnilikha maliban sa isang bagay. Sabi ng Diyos sa kanila, inyo ang lahat. Maliban, wag lang pakialaman ang bagay na ito. At narinig natin ang pagtukso sa ating unang mga magulang. At talagang bumigay sila sa tukso. Sinabihan sila, inyo ang lahat, maliban lang sa isang bagay na ito. Subalit hindi nila napaglabanan ang tukso. Kuminsan parang ganun din tayo. Ibinigay na sa atin ang lahat. Pero kuminsan ay lumilihis pa rin tayo sa tamang landas na itinuturo sa atin. Subalit sa gitna ng pagkakasala ng ating unang mga magulang na sina Adan at Eva, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig at awa sa pamagitan ng pangako ng isang babae na maging daan ng kaligtasan. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria. Sa kaniyang pagkapanganak, siya ay pinili ng Diyos upang maging ina ng ating tagapagligtas, si Jesus. Ang kaniyang Immaculada Conception ay hindi lamang isang theological na doktrina. Ito ay isang pahayag ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ipinapakita nito na ang Diyos ay may plano at layunin para sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng ating makahinaan at pagkukulang, tayo ay tinatawag na maging mga daluyan ng kaniyang biyaya. Si Maria ay naging daluyan ng biyaya ng kaligtasan. At tayo rin ay inaanyayahan na maging katulad din ng ating mahal na ina, na sa gitna ng ating makahinaan, na sa gitna ng ating mga pagkakamali at mga pagkukulang, tayo rin ay magiging daluyan ng biyaya ng Diyos. Kahit tayo'y mga makasalanan, ginagamit pa rin tayo ng Diyos na maging daluyan ng kaniyang mga grasya. Sa bawat ngiti, sa bawat malasakit, sa bawat pagtulong natin sa ating kapwa, sa bawat pagkakaloob natin ng isang dakot, sa makapatid nating nagugutom, naging daluyan tayo ng biyaya ng Diyos. Diba? Kahit tayo ay nagkakamali, ginagamit tayong instrumento ng Diyos upang maging daluyan ng kanyang awa, ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Mga minamahal na kapatid, si Maria sa kaniyang kabataan ay nagpakita ng isang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Nang siya ay tinawag ng anghel, siya ay tumugon ng may buong puso. Narito ako ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ayon sa iyong salita. Sa kanyang pagtanggap sa kalooban ng Diyos, siya ay naging modelo ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala. Dito tayo rin ay inaanyayahan na sana matularan natin ang mahal na Birhen. Na kapag ang Diyos ay tumatawag sa atin, sana always yes.
Kay kuminsan, hindi natin lubos na unawaan, subalit nariyan pa rin sana ang bukas na loob upang sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil alam natin na kapag ang Diyos ay tumatawag sa atin para sa ating kabutihan, hindi tayo dadalhin ng Diyos sa kasamaan. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa kapahamakan. Ang Diyos kapag tayo ay Kanyang inaanyayahan at kapag tayo ay Kanyang tinatawag, tungo yan sa kabutihan. Tungo yan sa ganap nating kaligtasan. Kapag Siya ang tumawag sa atin, katulad ni Maria, atin ding sabihin, ano pang magawa ko? Ako'y iyong alipin. Ikaw ang dapat masunod. Dahil alam mo kung ano ang nakabubuti para sa akin, para sa amin. Dahil alam namin na lubos ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Ibig sabihin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, always yes to God. Palaging oo sa Panginoon. Hindi yung titingnan ko muna. Hindi yung hindi. Kundi oo. Ikaw ang masunod. Kapag ang Diyos ang tumawag para sa Kanya at para sa Kanyang sambayanan. Mga minamahal na kapatid, sa ating buhay, tayo rin ay tinatawag na maging mga Maria. Tayo ay hinihimok na maging bukas sa mga plano ng Diyos sa ating buhay, kahit na ito ay maaring magdala ng mga pagsubok at sakripisyo. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga hamon, naway maging inspirasyon natin si Maria na sa kabila ng lahat ay nagtiwala sa Panginoon. Ngunit paano natin maipapakita ang ating pagmamahal at debosyon kay Maria? Una, sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Ang pagdarasal ng Santo Rosario halimbawa ay isang makapangyarihang paraan upang tayo ay lumapit kay Maria at humingi ng kanyang tulong at intersesyon. Pangalawa, sa pamamagitan ng ating mga gawa, tayo ay tinatawag na ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Sa ating pagdiriwang ng kapistang ito, naway muling mag-alab ang ating mga puso sa pagmamahal kay Maria at sa kanyang anak na si Jesus. Tayo ay hinihimok na maging mga tagapagdala ng liwanag at pag-asa sa ating mundo na puno ng mga hamon at pagsubok. Sa katapusan, ipanalangin natin ang ating mga sarili at ang ating komunidad. Naway patuloy tayong maging inspirasyon sa isa't isa upang maging mas malapit sa Diyos at sa ating mahal na Inang Maria. Sa kanyang Immaculada Conception, naway makamit natin ang kalinisan ng puso at isip at maging mga daluyan ng kanyang pagmamahal sa ating kapwa. Upang maging makahulugan ang ating pagdebosyon sa ating mahal na ina, ang Immaculada Conception. Naway ang kanyang mga magagandang katangian at ang kanyang mga magagandang halimbawa ay ating matularan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maging makahulugan ang ating pagiging anak ng mahal na Berhen, naway sama ni Maria, sundin natin palagi ang kalooban ng Diyos. Palaging oo sa kanyang mga plano at ikaw ang masunod para sa kanyang kalooban upang maging ganap ang ating pagsunod sa kanya bilang ating ina at tayo'y kanyang mga minamahal na anak.
Sa pamamagitan nito, maging makahulugan ang ating pagsigaw, Viva Birhen Maria! Magsitayo po ang lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatayan ako sa Diyos Espiritu Santo, Sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran na makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Berhen Maria, nahahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahi. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa pananalangin sa ating Ama at lumikha. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Mariang puspos ng grasya, ipamagitan mo kami. Mariang puspos ng grasya, ipamagitan mo kami. Para sa ating bansang Pilipinas, ang Pueblo Amante de Maria, naway patnubayan tayo ng mahal na ina upang manatiling tapat sa pananampalataya at nagkakaisa sa kabutihan at naway pagkalooban ang mga pinuno ng ating pamahalaan ng katarungan at katapatan. Manalangin tayo. Mariang puspos ng grasya, ipamagitan mo kami. Para sa simbahang katolika, naway masalamin sa kanya ang kabanalan ni Mariang kalinis-linisan sa mundong nababalot ng pagkakasala at maging saksi ito ng dalisay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Manalangin tayo. Mariang puspos ng grasya, ipamagitan mo kami. Para sa lahat ng nagmamahal kay Mariang kabanal-banalan, naway ang kanilang pagpaparangal sa Kanya ay samahan ng pagsasabuhay ng Kanyang mga halimbawa ng kababaang loob, kadalisayan at ganap na pagsunod sa Diyos. Manalangin tayo. Mariang puspos ng grasya, ipamagitan mo kami. Para sa ating lahat, naway pahalagahan at pangalagaan natin ang dangal ng buhay, lalo na ang mga sanggol sa sinapupunan. Tulad ni Maria na buong pagtitiwalang tinanggap ang kalooban ng Diyos, naway maging huwaran siya ng ating lipunan upang tanggapin at ipagtanggol ang buhay sa lahat ng yugto nito. Manalangin tayo. Mariang puspos ng grasya, ipamagitan mo kami. Para sa mga Kristiyanong hindi tumatanggap sa dugma ng kalinis-linisang paglilihi, naway unti-unti nilang maunawaan na ang turo ng simbahan tungkol kay Maria ay patunay ng walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Mariang puspos ng grasya, ipamagitan mo kami. Para sa mga kabataan, mga pamilya at pamayanan, naway tularan ng mga kabataan ang halimbawa ng mahal na ina sa malinis, makabuluhan
at matatag na pamumuhay, at sa ilalim ng makainang pagkalinga ni Maria, manaig ang pagkakaisa, paggalang, at wagas na pagmamahalan sa bawat tahanan at komunidad. Manalangin tayo. Mariang puspos ng grasya, ipamagitan mo kami. Para sa mga yumao, naway sa pamamagitan ng panalangin ni Mariang kalinis-linisan, sila ay makinabang na walang hanggang kapayapaan at kaluwalhatian sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Mariang puspos ng grasya, ipamagitan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mariang puspos ng grasya, ipamagitan mo kami. Panginoong Diyos, sa halimbawa ni Maria na mapagkumbabang tumugon sa iyong kalooban, turuan mo kaming magtiwala sa iyong mga pangako at tanggapin ng may tapang ang iyong plano para sa amin. Gabayan mo kami na sa bawat araw-araw naming buhay, kami ay tumugon sa iyong kalooban. Sa pamagitan ng kaniyang Fiat at Magnificat, akayin mo kami sa ganap na pagsunod at pag-ibig sa iyo. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihain sa iyong dambana, ngayong dakilang kapista ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Berhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan, na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Dito mo'y tinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Berheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mong siya'y ang magluwal. Sa kaniya'y mababanag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Berhen ngay iyong inilaang magiging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kamay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong anak, aming Panginoong Hesukristo,
at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang makaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay na iyong anak na sa aming nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkakasundo sa iyo. Lubin mong kaming magsasalo-salo sa kaniyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaista ng Ina ng Diyos, ang mahal na Berheng Maria, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaista ng mga apostol, mga martir, at kaista na lahat na mabanal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming obispo Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian,
at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang makahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat na lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa na iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 katulad ng mahal na Birhen Maria, tayo rin ay mahal ng ating Amang nasa langit. Kaya tayo ay lumapit sa Kanya at tawagin natin siya. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Berheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalingam mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala at pasasalamat. Patuloy po nating pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang ating music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentator, at sa ating Social Communication Ministry para sa ating FB Live. At higit sa lahat, atin din pong pasalamatan ang nanguna sa ating banal na misa, si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Patuloy po nating suportahan ang isang dakot program na sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay pinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po nating suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Quasi Parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. Inaanyayahan din po ang lahat sa Mission Station Advent Recollection sa December 12, Biyernes, sa ganap na ikapito ng gabi sa St. Louis de Montfort Chapel. Ito ay may temang Enlighten, Empower, and Endured. Ang guest speaker po ay si Miss Mary Grace Lias. Sa December 15 ay sisimulan na natin ang simbang gabi. Ito po ang schedule. 6:30 p.m. sa Dibera Resident Asmin Street para sa Cluster Hope. 8:30 p.m. sa Woodcraft Chapel sa Cluster Love. 8:30 p.m. sa St. Louis de Montfort Chapel. At sa December 16 naman, mag-uumpisa ang Misa de Gallo sa ganap na ika-4 ng umaga sa tahanan ni Maria, Cluster Faith. Sana po ay makasimba kayo. Ang music ministry ay nag-iimbita sa mga gustong sumali sa choir, mga kumakanta o instrumentalist, kagaya ng organista o gitarista.
Magpalista lamang po kayo sa inyong chapel officers o sa mga miyembro ng choir. Gayon din po, ang Ministry of Altar Servers ay nag-aanyaya sa mga batang lalaki na may edad 10 pataas, binyagang Katoliko at nakatanggap na ng unang pakikinabang o First Communion, na nais maglingkod sa dambana ng Panginoon. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po sa mga miyembro ng altar servers o sa inyong mga chapel leaders. Available na din po ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station 2026 calendar. Wala po itong bayad. Donasyon lamang po para makalikom ng pondo para sa pagpapagawa ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Humingi lamang po sa mga chapel officers at ibalik ang sobre kalakip ng inyong donasyon. Maraming salamat po. Magsilod po ang lahat. Magsiupo po muna daw po. The Roman Catholic Diocese of Caloocan, Diocesan Commission on Worship and Liturgy, this certificate of renewal is hereby bestowed upon Adrian Silao Manyon, Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, for accomplishing the ongoing formation and seminar, and is duly commissioned for the year 2025 to 2026 as a member of Ministry of Altar Servers. Given this 8th day of December in the year of our Lord, 2025, at the Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Grace, with the theme, Disciples of Christ, Beacons, Bearers, and Pilgrims of Hope. Signed, Reverend Father Jesus S. Wenceslao, Vicar, Diocesan Commission on Worship and Liturgy. Signed, Mel Morris C. Sabala, Coordinator, Ministry of Altar Servers. And signed, Pablo Berhilio Cardinal David, Bishop, Diocese of Caloocan. The same certificate is also hereby given to Alf Jacob Cabalquinto, Arkin Dilan Yadaw, wala. Dustin Polo, Francis Dalupang, James Alexander Tablanza, Joem Yuri Carlenga,
John Randy Biliasis, Jose Inos Liaban, Lance Alcen Toledo, Lionel John Sebastian, Mark Nathaniel Patriarca, Mike Ivor de la Rosa, and Rian Cesar David. Magsiluhod na po ang lahat. Pagtatalaga ng Sambayanang Pilipino sa Immaculada Conception, patrona ng bansang Pilipinas. Tayong lahat, O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito, na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo, humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo, sa bayang ito ay naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay inaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik, na tahasan naming inahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo. Dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming makahilingan sa aming pangangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos,
Ipag-adya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adya mo kami. Hibig na may pakinggan, o mahal na ina ni Kristo, lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mapaghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa amin, sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Puksain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mabuti ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, Ikaw ang aming buhay, aming katamisan, at aming pag-asa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Lacrimarum valle, ea ergo advocata nostra, ilus tuus misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Viva Virgen Maria! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo samantalang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalay nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang na anak niya mula sa mahal na Berhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa niya kayo sa malasakit ng mahal na Berhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen.
Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang managdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Berheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran at upang tularan ang halimbawa ng Berhen Maria. Salamat sa Diyos. Viva Berhen Maria! Viva Berheng Maria! Palakpakan natin ang ating mahal na ina.